May mga lalaki na kahit gwapo, matalino, o mas may pera, hindi pa rin nagtatagal sa puso ng isang babae. Hindi dahil sa itsura, hindi rin sa kakulangan ng effort, kundi sa mga ugaling unti-unting pumapatay sa respeto at paghanga ng isang babae. Ganito yan, bro. Ang attraction ng babae hindi lang nakabase sa mukha. Nakabase yan sa presensya mo, sa paraan ng pagdadala mo sa sarili, sa aura mo, sa disiplina mo. Pero minsan kahit maganda ang intensyon mo, may mga kilos kang hindi mo napapansin na sa pamingin niya, malaking turn off pala. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 9 ugali ng lalaki na big turn off sa babae. Mga bagay na akala mo maliit lang, pero kayang burahin lahat ng respeto at desire sa'yo. Pero tandaan, hindi ito para i-please ang babae. Ito ay para maging aware ka at matutunang kumilos gaya ng isang lalaking marunong magpigil, marunong mag-lead at marunong magpakatao. Hindi simp, hindi robot, kundi stoic. Kung gusto mong mas matutunan kung paano mag-isip at kumilos gaya ng isang stoic na lalaki, siguraduhin mong nakasubscribe ka, bro. Unang ugali, lalaki na walang kontrol sa emosyon. Ito ang number 1 killer ng respeto. Yung lalaking konting tampo lang nagagalit agad, konting delay sa reply, nagmumukmok, konting rejection, nagdadrama sa chat. Hindi mo man sabihin, nakikita ng babae kung gaano kababaw ang kontrol mo sa sarili. Tandaan mo to, bro. Ang babae, instinctively, hinahanap ang lalaking may emotional stability. Yung kahit may gulo, kalmado. Yung hindi pinapadala ng emosyon. Kasi para sa kanya, kapag ikaw ay madaling mag-react, ibig sabihin hindi ka kayang pagkatiwalaan sa panahon ng bigat at problema. Halimbawa, may babae kang gusto. Sabi niya busy siya, hindi nakareply agad. Ang immature na lalaki, magagalit. Pero ang stoic na lalaki, ngumiti lang at inintindi. Hindi dahil duwag, kundi dahil alam niya, ang galit ay kahinaan kapag hindi mo ito napigilan. Kaya kung gusto mong manatiling karespe-respeto, alamin kung kailan dapat manahimik. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa init ng ulo, kundi sa bigat ng iyong disiplina. Ikalawang ugali, lalaki na masyadong nagpapaliwanag. May mga lalaki na kapag napansin nilang lumalamig ang babae, agad nagme-message ng mahaba. May nagawa ba akong mali? Sorry kung ganito ako. Please, wag mo akong iwan. Alam mo kung anong tunog niyan? Tunog desperado. Tunog lalaking walang sariling access. Umiikot lang sa mood ng babae. Ganito yan, bro. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Kung gusto ka ng babae, makikita yan sa aksyon. Kung hindi, kahit anong paliwanag mo, hindi yan magbabago. Ang lalaki na may self-respect, hindi naghahabol ng clarity kung saan malinaw na ang sagot. Tinuturing niyang banal ang katahimikan kasi sa katahimikan, naroon ang kapangyarihan. Seneca once said, ang marunong manahimik ay mas matalino kaysa sa marunong magsalita. At sa mundo ngayon, kung saan lahat gustong ipagtanggol ang sarili, ang kalmadong lalaki ang pinaka-nakakabighani. Ikatlong ugali, lalaki na wala ng misteryo. Ito yung lalaking laging available, laging present, laging nagre-react sa bawat galaw ng babae. Good morning, agad reply. May story siya, agad react. May bagong post, agad comment. Akala niya pagiging consistent, pero sa totoo, nawawala ang thrill. Bro, attraction thrives on mystery. Ang babae naturally naa-attract sa lalaking mahirap basahin. Hindi dahil naglalaro siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman na may lalim ka. Kung ibinubuhos mo agad lahat, nawawala ang pacing, nawawala ang excitement, nawawala ka sa frame ng lalaki na may direksyon. Stoic wisdom says, control is power.
especially control over your attention. Kung lagi kang available, ipinapakita mong wala kang ibang misyon kundi siya. At kapag yan ang naging impresyon niya, mawawala ang respeto. Kaya alamin mo kung kailan dapat magparamdam at kailan dapat maglao. Hindi lahat ng presensya ay nakakaakit. Minsan, ang katahimikan mo ang pinaka-nakakamagnet. Kung gusto mong mas maintindihan ang psychology ng attraction at paano maging kalmadong lalaki na may direksyon, siguraduhin mong naka-follow ka, bro. Kasi sa mga susunod na minuto, baka makita mo ang sarili mo sa mga susunod na ugali. At baka doon mo rin maintindihan kung bakit lumalayo ang mga babae kahit wala kang ginagawang masama. Ika-4 na ugali, lalaki na walang direksyon. Ito yung pinakamasakit marinig pero totoo. Walang mas turn off sa isang babae kaysa sa lalaking hindi alam kung saan patungo. Maaring may charm ka, may humor, may confidence, pero kung sa tuwing tinatanong ka kung ano ang gusto mong gawin sa buhay, at ang sagot mo ay, ewan, bahala na. Doon nagsisimula mawala ang paghahanga. Ganito yan, bro. Ang babae ay instinctively drawn sa lalaki na may vision. Hindi kailangan perfect, hindi kailangan mayaman, basta may misyon. Yung kahit simple lang, may disiplina, may plano. Kasi kapag wala kang direksyon, pakiramdam ng babae, kailangan kanyang hilahin. At kapag siya na ang kailangan magtulak sa'yo, nawawala ang feminine trust. Ang lalaki ang dapat mag-lead, hindi sa pagkontrol, kundi sa clarity. Kung wala ka pa ngayon, ayos lang. Pero huwag kang manatili dyan. Mag-ipon, mag-aral, magpalakas, magplano. Kasi habang hinuhubog mo ang sarili mo, kusang lalapit ang respeto ng lalaki man o babae. Ang kalinawan mo, ang pinakamalakas mong anyo ng karisma. Ika-5 ugali, lalaki na laging naghahanap ng validation. May mga lalaki na hindi masaya hanggat walang papuri. Post ng selfie, check kung ilan ang hurt. Chat ng babae, agad na babahala kung mabagal mag-reply. Laging nakatingin sa labas para maramdaman ang halaga. Pero bro, tandaan mo to. Kapag hinahanap mo lagi ang validation, ibinibigay mo sa iba ang kapangyarihang sirain ang confidence mo. Ang tunay na stoic na lalaki, hindi kailangan ng madla para malaman na mahalaga siya. Alam niyang sapat siya dahil ginagawa niya ang tama kahit walang nakakakita. Halimbawa, nag-effort kang magpadala ng magandang mensahe pero hindi siya nag-reply. Ang mahina, magtatampo. Ang matatag, tatahimik lang at magpapatuloy. Kasi ang dignidad niya hindi nakadepende sa scene. Marcus Aurelius said, kung ang ginagawa mo ay ayon sa katuwiran, huwag mong alalahanin kung mapapansin ka o hindi. Kaya huwag mong sukatin ang sarili mo base sa pansin ng iba. Gawin mo dahil iyon ang tama, hindi dahil may nanunood. Ika-6 na ugali, lalaki na nagpapakita ng selos sa maling paraan. Natural magselos. Ang problema, karamihan ng lalaki hindi marunong humawak ng selos. Kakalike lang ng ibang lalaki sa post niya, biglang interrogation mode. May kausap sa chat, nagbabago ang tono mo, nagiging malamig. Sa halip na magmukhang protektado, nagmumukha kang insecure. Bro, ang selos, kapag hindi mo kontrolado, nagiging kabaliktaran ng pagmamahal, nagiging kontrol. At walang babaeng naaakit sa kontrol, naaakit sila sa security. Yung alam mong kaya mong mawala, pero pinipili mo pa ring manatiling kalmado. Imagine mo ito, may lumapit sa kanya, ngumiti, nakipag-usap. Ang simp mindset, magpapanik. Pero ang stoic mindset, tatango lang at ngingiti. Kasi alam niyang kung totoo ang koneksyon nila, hindi ito basta mawawala sa isang ngiti. Ang ganitong klase ng kalma, bro, ay hindi lamig. Disiplina yan. Kapag kaya mong hawakan ang selos mo, kaya mong hawakan ang buong relationship mo. At yan ang pinakapogi mong katangian. Kung nakaka-relate ka kahit sa isa sa mga ugaling to, huwag kang mahiya, bro. Ibig sabihin,
aware ka na, at awareness ang unang hakbang ng pagbabago. I-like mo ito at i-share sa tropa mong kailangang marinig to, kasi minsan hindi mukha ang problema ng lalaki, kundi asal. Ikapitong ugali, lalaki na walang sariling paninindigan. Bro, ito yung tipo ng lalaki na kung sino ang kaharap, yun din ang opinyon niya. Sa barkada, isang ugali. Sa babae, iba na naman. Kung ano ang gusto ng iba, yun na rin ang gusto niya, para lang tanggapin. Pero alam mo kung anong tunog niyan sa babae? Tunog walang backbone. Tunog lalaking hindi marunong pumili ng paninindigan. At walang babaeng gustong sumama sa lalaking hindi niya maramdaman na kaya siyang ipaglaban, kahit sa tahimik na paraan. Ganito yan. Hindi mo kailangan maging palasigaw para ipakita ang prinsipyo. Pero dapat maramdaman ng babae na may paninindigan ka. Kung ayaw mo ng bagay, sabihin mo ng kalmado. Kung may gusto kang panindigan, panindigan mo. Hindi dahil gusto mo siyang ipakita, kundi dahil gusto mo itong ipamuhay. Ang tunay na respeto, bro, nakukuha hindi sa pagsang-ayan, kundi sa consistency ng karakter. Kasi ang lalaki na may backbone, kahit tahimik, malakas ang dating. Ikawalong ugali, lalaki na masyadong nagmamadali. Ito ang isa sa pinakakaraniwang pagkakamali. Yung bagong kilala pa lang, gusto agad i-define kung ano tayo. Gusto agad ng label, ng sagot, ng assurance. Pero bro, tandaan mo to. Ang attraction ay parang apoy. Kapag hinipan mo ng sobrang lakas, mabilis mawawala. Pero kung hayaan mong dahan-dahan lumago, mas tumatagal, mas mainit. Ang problema kasi sa karamihan, gusto nila ng resulta kahit hindi pa hinog ang koneksyon. At kapag naramdaman ng babae na minamadali mo siya, nararamdaman din niyang hindi mo kayang maghintay, at ang lalaking hindi marunong maghintay, hindi pa handang mag-alaga. Ang stoic na lalaki, marunong magtiwala sa proseso. Alam niyang ang mga bagay na may halaga, hindi minamadali. Kasi ang bilis ay para sa mga walang lalim, at ang lalim ay para sa mga marunong huminga ng mabagal. Ikasiyam na ugali, lalaki na nakakalimot ng mahalin ang sarili. Ito na ang pinakamalalim sa lahat, bro. Yung lalaking sobrang nagbibigay, sobrang nag-a-adjust, sobrang nagpapasaya sa babae, hanggang sa nakakalimot na niya kung sino siya. Akala niya pagmamahal yon, pero sa totoo, pagpapabaya sa sarili. Ang babae, gustong mahalin ang lalaking marunong ding mahalin ang sarili niya. Kasi doon niya nakikita ang standard. Kung paano mo tratuhin ang sarili mo, yun din ang sukatan niya kung paano kanya dapat tratuhin. Kaya kung lagi mong inuuna ang iba at nakakalimutan mo ang sarili mong hangganan, darating ang araw na hindi mo na makikilala ang sarili mo sa salamin. At yan, bro, ang pinakamatinding turn-off. Hindi lang sa babae, kundi sa kaluluwa mo mismo. Kaya bago mo tanungin kung bakit ka hindi minamahal ng buo, tanungin mo muna, minamahal ko pa ba ang sarili ko? Sa huli, bro, tandaan mo to. Ang respeto ng babae ay hindi mo hinahabol. Ito ay nakukuha sa paraan ng paghawa mo sa sarili mong buhay. Ang tunay na lalaki ay hindi perpekto, pero marunong tumingin sa salamin at sabihing, kailangan kong ayusin ito. Hindi niya itinatago ang kahinaan, pero hindi rin siya nagpapatalo dito. Kasi alam niyang ang disiplina ay hindi parusa, kundi kalayaan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "He who conquers himself is mightier than he who conquers a city." Ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung kayang kontrolin ng babae, kundi yung kayang kontrolin ng sarili niyang isip, emosyon at galaw. Kaya simula ngayon, bro, gawin mong panata to. Magpakatotoo, magpakalma, magpakatatag, at higit sa lahat, magpakalalaki sa paraan ng stoic. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo, "Ako ang lalaking may direksyon." Sabihin mo rin ilang taon ka na, at kung nakapunta ka na sa Siargao, gusto kong malaman kung gaano karaming lalaki dito ang handa ng baguhin ang sarili, hindi dahil gusto nilang magustuhan,
kundi dahil gusto nilang maging totoo.